kami na magkakain, kakain road, kami, gano'n. Kung private po, maganda po kasi. Dati po kasi nakarakumaga. Dati, mga klaseng ano yung Nakalayo na po. dati, pagpito ko mga Estudyante. Oo, kami hindi ko nilikuha kami. Yung masilag kasi may meron na po ba kayong lahat, Ford? yes. Para ma-explain po natin na maayos. Yung nakalagay na number base, ako po yun. So pag may queries po kayo, tawag o text, pwede po. Huwag na po masyadong din sa gabi, ha? Yun, Sino dito yung second year? Second year college, yan. Welcome to the club of cuties. Third year. Fourth year. Huling course. May fifth year. O yung third year po, fourth year, fifth year, pag-isado na to. Same lang tayo ng requirements, di ba? So wala naman masyadong bago. Okay, yung form po, ipapaliwanag ko po, nakalagay po dyan, full name of layman. Ibig sabihin kung sino po yung layman, siya po ang magpipila. Pangalan po niya, edad niya, gender, address, cellphone number, civil status, at birthday. Pagdating dun sa school, yung student yun. School ng student, course, year 11, Facebook, kung meron. Okay lang naman kahit hindi nyo lagyan yung Facebook. Dapat talaga Facebook. Then, pinaka-importante po yung family composition. Kung kayo po yung layman, huwag nyo na po ilagay yung pangalan nyo dyan. Ang ilalagay po dyan, yung tatlong pangalan ang kasama sa bahay. Tatlo lang po. Asawa, kung nanay o parents po yung layman, pakilagay yung pangalan ng cuties ng bata. Tapos asawa at isa pang anak. Oo. Doon naman po sa Xerox ng ID, okay, doon muna tayo sa list of requirements. Nakalagay po dyan COE or COR person school year 24 to 2025. Ngayon po, dahil alam naman namin na enrollment pa lang, pwede na muna yung mga COR na walang pirma o doksa. No, as long na may proof kayo na enroll, like dun sa mga portal, DABSU, pwede na. St. Nicholas, yung mga school na private, kung ano yung available nyo na proof, pwede na. Basta ma-xerox nila o ipakita sa akin. Next, barangay in at 2 photocopies of 1 valid ID. Ano yung mga valid ID? National ID, PhilHealth na kulay green, hindi po yung luma, no? Yung may address na PhilHealth. Ako green na. PIN ID pwede, hindi ko nilagay dyan kasi meron pang lumang PIN ID. Pero yung kulay green na PIN ID pwede yun. Wala. Ito yung pinakabagong pwede. Yung digital national ID na galing mismo sa website. Pwede na yun. I-print nyo lang po ng sakto yung size. Huwag naman yung parang diploma. No? Yung mababasa, malinaw. Driver's license dapat hindi expired ngayong September. Yung mag-expire September and October. So, kung mag-expire yung driver's license ng September hanggang October, palitan na po natin. Ano pa ba? Postal ID, pwede, basta hindi expired. UBIN po, hindi po pwede yung SSS na luma. Unit. Ano po? Yung pong national ID, mas maganda sana kung hindi bura yung picture. No? Hindi na pwedeng gamitin yung bura-bura yung picture.
Senior ID, kung may senior po na ano, PWD po, dapat 3 years upon date of issue. Kung na-issue po this year, so pwede pa. Hindi po na-issue noong 2021, hindi na po pwede. Voters. May expiration po ng 3 years. Voters. Ngayon, kung wala po kayo lahat ng mga ID na yon, pwede po yung voter's ID o voter certification. Kaya lang, hindi po namin ina-advise kasi nga po, yung pirma doon, pag piniprint po, dahil computerized nagbabago, lumiliit o kaya lumalaki. So, hindi na po kagaya ng pag-actual pirma nyo, hindi magkamukha. Pero pwede na ako yan. Pero pwede pong gamitin. Mahihirapan lang po kayo sa payout. So, another po namin tinukuha is Xerox ng voter certification or ID. Bakit special? Pero, i-under po namin ito sa food assistance ng DSWD dahil yun po yung pinaka-mabilis na requirements. Kasi tingnan nyo, dalawa lang ay tatlo lang. Indigency and ID lang. Pero pagka-educational, kasama pa talaga yung COR dyan. COE. Kaya tayo tumagal noong yung mga second year, di ba? Kaya medyo nahirapan tayo kasi educational yun. Ngayon, nakiusap po kami sa DSWD kung pwede food assistance na lang. So, yun nga po, reminder lang, kung mag-a-apply kayo sa ibang ayuda po, pakitanong nyo po kung ano po klaseng ayuda yun. Dahil pag under ng DSWD, na payout po kayo doon, bawal po kayong magdoble ng pangalan. Hindi po pwedeng i-payout ng DSWD yung same na pangalan na ginamit ninyo doon sa isa pang ayuda na under din ng DSWD. Okay, malinaw po yun. Hindi po namin kayo pinipigil na mag-apply sa iba. Ang sa amin lang po, mag-ingat lang po kasi nadodoble po. Sayang naman po, alam niyo naman po kung magkano yung kay Congresswoman, di ba? 5,000 yan flat. Sa iba, hindi natin alam kung magkano. Di ba? Doon na tayo sa sigurado. Okay? Yung mga requirements po, pakiayos na lang po. Yung una po natin, yung form, scholar form.